So ayan, bago natin assemble ito, kilalanin muna natin kung ano yung mga parts na nandito, nakadikit, nakakabit dito sa ating torque converter support and fluid pump housing assembly siya. So unahin natin ito yung tinatawag natin na differential carrier baffle. Plastic to siya. Ayan siya. Susunod naman is yung ating front differential transfer drive gear support assembly. So ayan siya. Ito yun ito yung syempre hindi mawala yung ating transmission fluid pump. Ito yun siya. Susunod, ito yung ating fluid pump filter. So dito yun siya nakakabit sa ating mismong pump. Diyan. Tapos susunod, mabigat to. Ito yung tinatawag natin, ito yung pinaka-differential ng ating transmission. So ayan. Susunod naman, ito yung transfer drive gear. Ayan. Ito siya nakamish doon sa sa mismong differential natin dito. Sunod is yung ating padina natin. Padina maliit. Ito yung tinatawag na drive link. Once na binakas natin sila, ito yung mga parts na dapat nating palitan. Ayan, kita natin yan. Yung mga seal, o-ring, pa yung mga parang shim. So ayan. So ngayon, magbubuo na tayo sa ating torque converter support and fluid pump housing assembly. So ang unang-una nating gagawin, syempre yung ating drive link. So ayan. So ito yung mga shim na to, spacer na to, plastic. Dito yan siya. So ito na yung bagong shim natin. So una, shim natin. Ito siya pwedeng magkapalit. So mas malaki itong isa. Tapos sabihin natin yung ating driving. So ito pala, nalimutan ko, ito yung tinatawag natin na drive link sprocket. So dito yung nakatusok yung ating mismong pump. Yan. So ito naman siya, baliktaran tong isa. Ayan, pwede siyang baliktad. So mas maganda kung paano siya tinanggal, ganoon din pagbalik natin. Okay. So yung ating kita ba? Tingnan natin para kita talaga. So yan. Yan. Susunod yung ating transfer drive gear support assembly. So napansin natin may seal to dito, itong seal na to. So papalitan natin yan. Ayan. Papalitan natin yan bago. At saka may washer pa yun siya dito. Ito yung plastic na to. Ayan, papalitan din natin yan. Palitan natin yung washer.
papalitan natin yan. Tapos natin yan. Tapos, ito yung ating bago. So, natin yung bago. Yan. Natin. Yan. So, kakabit natin siya ngayon. Pagkabit natin, ingatan natin na hindi kakalas yung ating drive link. Yan. Dahan lang. Baka medyo mabigat ng mga parts natin. Mga pingat na kasi mabigat. Nakabitan natin. Tapos nagyan yung tornilyo. Natin tornilyo. Isin mo lang. First natin, nakasit sa 10 Newton meter, which is yun yung first pass natin. So, sa pag-torque nito, may sequence nito, para natin ito yung paano yung sequence na kanyang pag-torque. So, una, ito muna, ito siya. So, 10 Newton meter. Sunod, second pass natin ay sa 50 degrees. So, gamit na so, ito yung gagamitin natin. Ito yung tinatawag nating angle meter. So, set natin siya na buhay na natin. Ayan, buhay na siya. Set natin siya ng 50 degrees. Nakita ba? Ayan. So yan. Kakabit natin dito. So, pag start natin, dapat ito na sa ating pwesto. Nakita ba? Ayan. So halimbawa, pag pindot ko itong start, tapos pag ikot natin, kung marinig natin na tumutunog na yung ating angle meter, ibig sabihin na-reach niya yung ilan yung sinet natin, 50. Ayan. So una, so pwesto na tayo. Tapos, start tayo. Yan. Ikot. 50 degrees. Sabihin mo na yun. So, sunod. Number 2, ito. Yan. Tapos, start. Ikot. Ayan. So, ang sunod, ang ating transmission fluid pump. Bago, sumulin muna natin yung ating transmission fluid filter. Kakabit muna natin para pagkabit natin ng pump, diretso na siya. So,
Lagyan natin ng kunting nangising dito para swak yung pagkapasok. Lagyan natin ng kunting fluid. Tapos pasok natin. Yan. So may ano siya, parang stopper. Yan, hanggang dyan lang yan siya. So ngayon, kabit natin. Kakita natin to. Itong pinaka shaft natin dapat sakto to dito, nakaputok dito sa ating sprocket. Matanda lang para hindi matanggal yung ating drive link, hindi kumalas. Tignan natin. On. Lagyan natin tornilyo. Ito yung tornilyo natin. So ang torque ng ating transmission fluid pump is ano lang to siya, 12 na Newton meter. Ito natin siya ng 12 Newton meter. Ito lang mga pusing, hindi naman kailangan talagang madaliin. Dapat pag gumawa tayo sa mga ganito katulad nito na sisailan ng mga trabaho, so gagawin natin, focus lang tayo dun sa ating ginagawa. Tapos pag hindi pa natin masyadong kabisado, kuha tayo ng manual kung may available manual tayo. Ayan, so natin siya na 12 Newton meter. Ayan, Lord na. So, malapit na tayong matapos sa pagbuo ng ating torque converter at differential housing assembly. Susunod. Ayan. Kakapit na natin ang ating differential baffle. So, dito yan siya. Na. Tapos ngayon ay yung ating differential. Susunod na natin yung ating differential at saka yung ating drive gear. So pagkabit itong dalawa, dapat sabay ito sila kasi pag mas may nauna sa kanilang isa, ganyan kasi yan eh. Call na position niya, ganyan yan siya. Ganyan. Dito nakaspline yung ating differential. So, ang gagawin natin, kung halimbawa una natin ikabit to, yan, hindi din dito mapapasok kasi tatama niya siya dito. So, ang gagawin natin, sabay natin sila, medyo may kabigatan pero kunting ingat lang. So, ganyan. Hanger natin. Tapos, ganyan.
Dahan lang, mabigat to. Yan. So, ayan. Tapos yung ating drive. So ayan na mga bossing, nabuo na natin yung ating torque converter and differential housing assembly. So yan. Ito yung mismong differential natin. So ito yung kanyang drive gear. At ito yung kanyang drive gear support. So ayan na yung ating housing. So bago natin na ikabit, i-check muna natin kung wala na ba tayong nalimutan. Party system. Diyan, ang seal dito. Ingatan yung seal natin. So ayan. Ayan na. Ito susunod yung ating gasket. Yung ating gasket. Bago na to. So okay na. Tapos yan, tataklob na natin. Kung wala nang ihahabilin pa, tatakpan na natin. Ano? Sige. So yan na. Wala nang ihahabilin. Takpan natin. Bawat tornilyo may mga torque yan siya. Yan, may mga torque yan. Tapos itong sa loob may ano siya, iba yung torque niya. So ayan na mga bossing, ang torque nito is 36 Newton meter. Itong nasa labas. Newton meter yan siya. So, ayan. Ito namang nasa loob. Ayan, yung tatlo na yan. Ano yun siya? 13 Newton meter lang. Bakit? Kasi manipis lang yan. Dito yung tatlong tornilyo. Ayan. Itong isa, saka isa dito. Pag na-overtorque yan, ang mangyayari, babasag to or loose thread. Aluminum lang to eh. So while halimbawa yung iba naman, pag na-overtorque ng konti, tatagos lang dito. Diba? So kaya ang torque dito na sa loob, yan is 13 Newton meter lang. Yung sa labas, 36 Newton meter. So dapat sa proper sequence din. So ayan. Ayan na mga bossing, nabuo na natin yung ating sa bandang torque converter and differential housing assembly, yung ating gear, yung differential, yung fluid pump,
Namuna natin siya. Ayan. So, susunod sa next video natin, i-continue natin yung pag-assemble naman ng ating clutches. So, dito sa likod, sa taas, ayan yung ating mga clutches. Hindi pa siya nalinisan. Tapos, ang pag-assemble niyan, isipa rin natin yung pag-assemble ng clutches, saka yung ating ball body at saka yung ating control module. Para step by step yung ating video para makuha talaga natin yung mga procedure kung paano natin gagawin, ano yung mga bawal, at ano yung mga di dapat gawin, at yung mga dapat natin gawin sa ating pag-assemble ng transmission. So ulitin ko, yung ating transmission is 6075 transmission. Equip ito ng ating GMC Acadia, Chevrolet Traverse, Chevrolet Impala. Ayan, equip ko yung transmission na to, transverse transmission. So hanggang dito lang muna, abangan natin yung ating susunod na video, which is yung mag-assemble tayo ng ating clutches. So hanggang dito lang muna mga kusin, maraming salamat. Bye bye.